Sino pa sa inyo ang nakakaalala sa perang ito? O sino sa inyo ang meron pa rin ito hanggang sa kasalukuyan? Masaya na tayo sa pisong ibinibigay sa atin noon sapagkat mura pa lamang ang mga bilihin. Paano pa kaya kung ang 10 pisong ito ang ibinigay sa atin? Gayon din lang naman na napag-uusapan natin ang 10 pisong perang papel na ito. Kung natatandaan nyo pa, isa din ba kayo sa naghanap sa pusa sa simbahan na nakaguhit sa perang ito? Marami noon ang naintriga kung nasaan nga ba ang pusang ito o kung totoo nga bang may pusa sa 10 piso. Kung meron man, ano kayang kinalaman ng pusang ito at bakit ito napasama sa larawan na tila gusto ding sumikat? Yan ang ating aalamin para sa ating kwentong kasaysayan ngayon. Kaya naman halika Paps, samahan nyo akong balikan ng kasaysayan upang alamin ang nakatagong lihim sa 10 pisong perang papel natin noon na ito. Paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Para sa mga batang 90s na inabutan pa ang perang ito noon, marahil isa ka din sa mga naghanap ng kontrobersyal na pusa na di umunoy na 10 pisong papel na ito at nakasiksik sa simbahan ng Baraswain na nasa likuran ng pera. Maraming mga kabataan noon ang pilit na hinahanap ang pusa sa 10 pisong perang ito. Ang ilan, pabiro pang sinasabing tumalo na umano ang pusa dahil sa tagal ng pagpapahanap dito kaya wala na ito doon. Ang ilan naman ay dahil umano may hinahabol na daga ang pusa kaya din mabilis itong nawala. Pero kung papansinin ang larawang ito at kung tititigan, tila korteng pusa nga naman talaga ang imaheng ito na tila nasa taas ng simbahan ng Baraswain. Marami noon ang halos makipag-away dahil sa nahanap umano nila ang pusang matagal nang pinapahanap sa kanila. Pero ang katotohanan, ang imaheng ito ay hindi isang pusa, kundi parte lamang ng arkitektural na disenyo ng naturang simbahan. Dahil sa ang simbahang ito ay may disenyong hango sa simbahan ng mga Espanyol, ang nagkorteng pusang ito ay parte lamang ng pagkadetalyado ng disenyo ng simbahan. Kaya naman para sa kaliwanagan ng lahat, walang pusa sa simbahan at lalong walang unggoy sa puno na nasa tabi nito. Isa din kasi ang unggoy sa pilit na pinapahanap noon sa mga batang 90s. Ilang buwan matapos ang pagkalimbag ng perang papel na 5 piso noong 1982, ang perang papel na 10 piso ay sumailalim sa paglilimbag at sirkulasyon. At dahil sa mahalagang papel ng simbahan ng Baraswain sa mayamang kasaysayan ng Pilipinas, hindi na nakakagulat na ang imahe nito ay naging bahagi na ng likurang bahagi ng perang papel. Sa kanang panig nito makikita ang Pacto de Sangre o sanduguan ng mga katipunero. Ang harapang bahagi ng perang papel ay ipinapakita ang katauhan ni Apolinario Mabini at Andres Bonifacio. Ang opisyal na bandila ng katipunan, ang kartilya at isang liham mula kay Mabini ay nakaposisyon sa malayong kanan ng harapang bahagi ng pera. Noon, tanging si Mabini lamang at ang simbahan ng Baraswain sa likuran ang nasa perang papel na 10 piso. Ang mga imahe ni Bonifacio at ng katipunan ay kalaunang idinagdag noong 1998. Hindi nagtagal, ang mga perang papel na 10 at 5 piso ay pinalitan ng mga barya noong taong 2001 at sa kamalasang palad, ang imahe ng makasaysayang simbahan ng Baraswain ay hindi na nakita sa barya ng 10 piso. Ang produksyon ng mga perang papel na 10 at 5 piso na ito ay tumigil din upang magbigay daan sa kapalit nito. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas muli ay kamakailang inalis na ang saysay ng 10 pisong perang papel o hindi na ito pwedeng gamitin. Ang simbahan ng Baraswain ay kilala bilang simbahan ng kalayaan. Noong panahon ng Kastila, ito'y tinawag ng Baras ng Suwail o Dungeon of the Defiant dahil dito nagkukuta ang mga Pilipinong ayaw pasakop sa mga dayuhang Kastila. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami na ang Baraswain ay pangalan ng isang lugar sa Espanya. Dito'y pinangalan ang lugar na ito nang makita ng mga Kastila na ito'y nahahawig sa kanilang lugar. Nagsimula ang simbahan ng Baraswain bilang isang kapilya na yari sa pawid at kawayan na itinayo ng mga paring Agustino noong 1860. Matapos ang 2 taon, sinimulang itayo ang simbahang yari sa bato at tisa.
Noong 1884, isang malaking sunog ang sumira sa simbahan kaya't noong 1885, ipinatayo ni Padre Juan Giron, isang Austinong praile, ang konkretong simbahan ng Baraswain na yari sa bato at adobe. Ang simbahan ng Baraswain ay itinalaga sa pangangalaga ng Nuestra Señora de Carmen o ang Our Lady of Mount Carmel na sinasabing unang imahe na natagpuan sa lugar na ito. Ang imahe ng Nuestra Señora del Carmen ay makikita ngayon sa loob ng simbahan sa gitna ng altar. A 23 ng Enero 1899, pinasinayaan ang Demokratikong Republika ng Malolos o ang Malolos Republic sa simbahan ng Baraswain alinsunod sa payo ni Apolinario Mabini. Noong 15 ng Setyembre 1898, ginanap ang unang pulong ng Kongreso kung saan nahalal si Pedro Paterno bilang pangulo nito at pagbalangkas sa saligang batas ng Malolos. Noong Setyembre 29, 1898, pinagpatibay ang Deklarasyon ng Kalayaan ng Pilipinas, habang noong Nobyembre 29, 1898, pinagtibay ang saligang batas at nilagdaan ang pagpapasinaya sa unang Republika ng Pilipinas noong 21 ng Enero 1899 at pinasinayaan 2 araw ang makalipas kung saan si Emilio Aguinaldo ang pangulo. Dahil sa pangyayaring ito, tinaguri ang unang Republika ng Asya ang Pilipinas at Cradle of Freedom o Shrine of Democracy ang bayan ng Malolos. Ang unang Republika ng Pilipinas ay tumagal hanggang sa pagkadakip kay Emilio Aguinaldo ng mga sundalong Amerikano noong 23 ng Marso 1901 sa palanan ni Isabela. Ito rin ang kauna-unahang republikang naitatag sa Asya. Ang pagtatatag ng unang Republika ng Pilipinas ay naging mahalagang pangyayari sa himagsikan ng mga Pilipino laban sa pamamahala ng mga Kastila. Ipinahayag ang kalayaan noong Hunyo 12, 1898 at ang pamahalang diktatorial na umiiral noon ay pinalitan ng pamahalaang panghimagsikan na pinamumunuan ni Emilio Aguinaldo bilang Pangulo noong 23 ng Hunyo 1898. Nagkaroon ng republikang ito ng Kongreso na nagsilbing tagapayo ni Aguinaldo. Hindi lamang ito nagsilbing kanlungan para sa mga Kristiyano, nanilbihan din ang simbahan ng Baraswain bilang taguan para sa ating mga bayani noong kasagsagan ng digmaan. Isa sa kanila ay si General Emilio Aguinaldo at ang kanyang hukbo. Dito rin nila isinagawa ang paghihiwalay ng mga lalawigan sa ilalim ng dayuhang kapangyarihan bago nasunog ang simbahan. Isa sa pinakamakabuluhang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas ay naganap din sa lugar na tahanan ng Diyos, ang pagpupulong ng mga Pilipino upang buuin ang unang kongreso noong 15 ng Setyembre 1898 na pinamunuan ni Pedro Paterno. At sa wakas, dahil sa makabuluhang ambag nito sa ating kasaysayan, ang nooy Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at ang National Historical Institute ay ipinroklama ang Baraswain Church bilang isang pambansang makasaysayang palatandaan noong 1 ng Agosto 1973 sa bisa ng Executive Order No. 260. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas ang naglilimbag at gumagawa ng salapi ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang perang papel na 20 pesos ang kinikilalang pinakamaliit na halaga ng perang papel na kanilang ginawa, habang ang perang papel na 1,000 piso ang pinakamalaki. Ang harapang bahagi nito ay ipinapakita ang mukha ng mga kilalang tao, habang ang likurang bahagi nito ay ipinapakita ang mga palatandaan at eksenang may katumbas na kahulugan sa atin.